Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Ang totoong kayamanan po, mga kapatid, ay ang pinagsisikapang matamo ang mga bagay tungkol sa Diyos. Pinakamahalaga na ang bawat nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno, hindi pagpapayamang material kung bakit tayo nagdarasal, hindi ang mga bagay na hindi natin madadala sa libingan, kundi ang pagnanais ng Diyos na makamit natin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng mga gawaing pagsasanay sa kabanalan. Kaya nga po ang ating ebanghelyo ngayon, napakagaling. Si Susana, si Kusa, si Magdalena, at iba pa. Ibig sabihin, hindi lang silang 3 mga babaeng naglingkod at sumunod at nagdesisyon. Pinili nila ang kahalagahan at katuturan bilang katotohanan ng tungkol sa buhay ng pagsunod sa ating Poong Jesus Nazareno. Sabi, itinustos ang paglilingkod. Ang kayamanan nilang dala ay ginamit upang maging isang daluyan ng paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, ang mga babaeng ito, si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana, si Magdalena, ay nagdesisyon. Tamang desisyon sa buhay bilang paninindigan ng katotohanan na ang kanilang pinili ay isang wagas at katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga siguro nga kung tayo po, ang bawat isa po rito sa atin, at sinasabing hahangarin natin pagnanais na makamit ang paghahari ng Diyos sa bawat buhay ng isang taong nananalig sa Kanya, meron kayong kabahagi sa paglilingkod sa parokya o kaya dito sa ating mga kapatid na naririto. Ang paglalaan ng paglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, ang mga tinatanggap natin biyaya sa Kanya,
ay una sa lahat, meron akong dapat ibalik. Meron akong dapat ipasalamat sa Diyos. Meron akong dapat at sabihin, Panginoon, ang lahat ng mga biyayang idinudulot mo sa akin, ay ibabalik ko muli sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa simbahan. Kaya ilan dito sa inyo ang involved sa parokya ninyo? Kilala ba ninyo ang inyong kura paroko? Kilala ba ninyo at anong mga activities ng inyong parokya? Isa pong pinakamahalagang pagtatanong sa atin sarili, gaano kayo involved? Hindi lang kayo pala simba, labas, pasok sa simbahan, dasal, pero meron kayong kinaiikutang gawain bilang paglilingkod sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, ang ating pong ebanghelyo ngayon ay binigyan ng emphasis. Sabi, sana merong tumimo sa atin na mga sumunod at nag-ayuda. Ang tatlong mga babaeng ito, sa ari-arian nila, kanilang itinustos ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. May katotohanan ba ito sa atin ngayon? Opo, kung merong tutugon man, kayo yun. Gaano kayo kaaktibo sa pagmamahal sa ating simbahan? Yun po yung tanong. Gaano po, ibig sabihin, ito pong mga ating ebanghelyong narinig, selfless, ibig sabihin, tinustusan ang mga gawaing pangangailangan ni Jesus Nazareno at ng kanyang mga alagad. Ang kanilang ari-arian ay ibinahagi upang ang paghahari ng Diyos. So nadinig po natin sa unang pagbasa po, tandaan natin, kailangan po natin arukin ang ating sarili. Kung tayo ba'y swapang sa pera, pwede kayo magsimba, pwede kayo magdasal, pero merong addiction sa pera. Addiction sa kapangyarihan, power. Kailangan kong maging sikat. Kailangan kong ako'y maging tanyag. Ang tanong, saan patungo ang paglilingkod na ito? Saan patungo ang mga ganitong paghahatak ng mundo, materialismo, konsumerismo, kapangyarihan? Hindi po ito kailanman madadala sa kaharian ng Diyos. Ito po'y kapahamakan. Nadinig natin sa unang pagbasa po kanina. Kaya maganda pong magtanong, ano ang layunin ng buhay mo bilang isang nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno? Kaya kailangan po natin kilatisin. Mangilatis po tayo sa ating sarili kung ano ang tunay at katotohanan na ginagawa natin sa ating buhay. Baka may lihis. Kaya nga po sinasabi dito sana, may relihiyon, ang relihiyon ng pananalapi, relihiyon, meron po yan. Sumali kayo sa amin, yayaman kayo. Meron po yung campaign. May campaign po niya sa mga karsada na nangungulekta ng kanilang mga bag. Sumali po kayo sa amin, yayaman po kayo. Ito po hindi tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't mahalaga po tayo bilang mga Katoliko, sinasabi po sa ating unang pagbasa walang kayamanang madadala sa libingan. Kung tayo man ay naaakit at naahalina sa mga material na bagay sa mundo, kailangan nating ikutin ang ating mundo, ang pananaw natin ay ating batakin, at tayo'y magtaas ng ating sarili upang makita natin ang mga kakulangan na hindi natin sinasakatuparan ang buhay ng ating Poong Jesus Nazareno sa ating buhay. So nais ko po kayong anyayahan ngayong gabing ito na tignan, nasaan ba, ano ang layunin mo sa buhay na magtataglay sa atin patungo sa kalaharian ng langit. Kaya lagi po sinasabi, magkikita-kita tayo sa langit. Ito ang destinasyon na nais ng Poong Jesus Nazareno. Na tayong lahat ay makabalik ng ligtas sa kaharian niya sa pamamagitan ng pagsisikap na tayo ay mabuhay ayon sa mga aral at turo ng Poong Jesus Nazareno. Mapangahawakan, mapaninindigan, at maitatanim sa puso, maitatarak sa kibuturan ng puso natin
na pangunahin ng Diyos sa aking buhay. Siya ang siyang magiging aking tuntungan at ugat ng lahat ng aking isasagawa upang ang katuparan ng pagnanais ng Diyos na siya'y maghari sa kaibuturan ng ating mga puso.